Hello, hello, Pisces Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 27 hanggang sa inyong May 3. So alamin po natin ang mga naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, mga Pisces, ihanda mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang question, you can ask that at the end of our reading. At doon po natin yan sasagutin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga Pisces, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like at nagko-comment. Ganon din po sa ating mga new subscribers. Hello po. Welcome po sa ating channel. And tulungan nyo ko mga mahal kong Pisces, no? Supportahan nyo po yung bawat video natin. Keep on liking, keep on commenting, and please do not skip the ads. So, in your cards for the week, in your background, meron kang the Three of Cups. Okay. This week is a time for you to gather your friends, gather your family. Nakikita ko dito na panahon na para mag-enjoy ka naman daw. Ma-appreciate mo yung mga bagay na natamasa mo or nakuha mo or kung ano na yung level ng sitwasyon mo this time. Example, this week na-realize mo, ay, ang layo-layo na narating ko. Ay, this week dumami yung kita namin. Ay, this week na-accomplish ko yung 3 task na akala ko hindi ko kayang tapusin. This is all about you celebrating your win. Okay? So, ito yung linggo kung saan talagang sobrang maligaya ka, masaya ka. Kasi yung mga dating inisip mo lang na sana magawa ko, ngayon na-accomplish mo na. So, congrats po. Okay? Especially in your core energy, meron kang the star card. Star card's all about you. Talaga namang nakukuha yung gusto mo. You are the chosen one, Pisces. Okay? Kitang-kita ko dito na parang yung spotlight nasa iyo ang liwanag galing langit na parang okay, panahon na ni Pisces para to pa rin naman yung gusto niya. Ngayong linggong ito, makakaramdam ka na parang, ay, ang bilis-bilis ng dokumento. Ay, parang naaprobahan ako agad. Ay, parang umoo agad sa akin yung HR. Mararamdaman mo yan this week na parang, uy, favorite ata ako ni universe ngayong linggong ito. Lahat umaayon sa akin. Lahat pumapabor sa akin. So, talagang worthy to ng celebration because what you want is happening in your life. At mararamdaman mo na mahal ka ni universe dahil binibigay sa'yo yung talagang nais ng puso mo. Narinig ko rin po kung kayo'y dumating or dumanas ng mga sakit ito nakaraang linggo, nakaraang buwan, makakaasa ka na gagaling ka na, bubuti na po ang inyong katawan, or kung nanggaling po kayo sa isang magulo or chaotic na parte ng buhay mo nito nakaraang linggo, makakaasa ka na with a star card, bubuti na yan. Aayos na, planchado na, and you are now able to bond, have fun, kasi panatag ka na dahil okay na ang sitwasyon. Congrats po. Star card, the Three of Pentacles. Uy, meron kang 3-3 here. 3 and 3. That is an angel number of your ancestors' love para sa'yo. Meron daw po kayong namayapang kamag-anak na hanggang ngayon ay pinoprotektahan ka pa din, ginagabayan ka, inaalagaan ka, no? So, mamaya magtirik ka ng kandila o kaya magdasal ka para pasalamatan yung mga kamag-anak mo sa kabilang buhay na hanggang ngayon pinoprotektahan ka pa din. Okay? So, yung Three of Pentacles po, clarifying our star card, papadalhan ka ni God ng mga karapat-dapat na tao para tulungan ka na ma-achieve itong goal mo na ito. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Pisces. Okay? So, these people talaga namang makipagtulungan ka, makibagay ka, makisama ka, kasi sila yung susi mo para maabot to ngayong linggo. Okay? So, Pisces, ano ba tong mga gusto mong makuha ngayon?
ngayong linggong ito? Ano ba tong wish mo? At talaga nang gusto mong masungkit at worthy of celebration? Comment down below, i-manifest mo na yan, darating yan para sa'yo. Okay? Congrats po. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka sa praktikalidad ng ginagawa mo. I don't know why, narinig ko dito, huy, siguraduhin mo muna na tama, siguraduhin mo muna na okay ang lahat bago tayo lumarga. I don't know why, parang pinapayuhan ka kung lalabas ka ng bahay, siguraduhin mo muna na nakalakang pinto, nakasara ang gasol, okay ang cabinet, ganyan. Walang naka-charge, walang naiwang nakasaksak, parang ganyan, no? So, ganon din in same element sa negosyo mo. I-make sure mo na yung cashier area mo ay talaga namang may lock. Yung mga pumapasok, bantay sarado ng CCTV or meron kang tagabantay to check na everything is working naturally and safely, no? Panahon to, Pisces, para maging sigurista. Hindi ka kikilos ng patalo, hindi ka kikilos ng bara-bara. Lahat ng bagay dito double check mo to make sure na everything is working base sa mga paraang gusto mo. Pinapayuhan ka rin dito, Pisces, to, I don't know why, parang maging hands-on ka daw. Hindi pwedeng iaasa mo lang sa iba. Sabi ko nga, makipagtulungan, pero sa prosesong ito, dapat involve ka. Nandun ka to check, nandun ka to supervise, nandun ka to see na lahat ng bagay at aspeto ay umaandar at aware ka. Okay? Nakita ko rin dito, Pisces, panahon na para pag-isipang mabuti yung mga bagay na long term, ha? Long-term pera, long-term trabaho, long-term negosyo. Kailangan seryoso ka na ngayon sa mga bagay na long-term nang sa ganun makapag-celebrate ka na soon. Nakita ko na meron ka na talagang dapat gawin para ma-secured na yung isang bagay. King of Pentacles, the Three of Swords. Okay. Marami ka ng mga pain, suffering, or mga heartbroken na experience in the past mula sa mga bagay na inaalagaan mo. Naramdaman ko dito na nahihirapan ka pa din dahil nga maraming mga aspects in your past na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. No? Na parang iniisip mo, ay naku, paano ko mapahiya ulit ako? Paano kung malugi ulit ako? Paano kung masaktan ulit ako? Iniisip mo lagi na yung nangyari before mangyayari ngayon. Kaya pinapayuhan ka talaga na kailangan sigurista tayo. Bawat aksyon, bawat hakbang, pinag-iisipan. Nang sa ganon, hindi maulit yung nangyari in the past. Pero wag ka naman papatali sa mga nangyari in the past. Kailangan meron ka pa rin courage at sabihan mo ang sarili mo na, okay lang yan, kaya ko to, basta tutok ako, basta hands-on ako, hindi mangyayari yung nangyari before. Okay? So, Pisces, ilapag mo na sa ating comment section ang iyong lucky number. Meron ka bang iniingatan na lucky number? Comment down below. Ma-activate niyan yung good news sa reading natin today. In the area of what you need, meron po kayong the Seven of Wands. Si Seven of Wands, sinasabi dito, Pisces, na panahon na to stand up, panahon na para ipaglaban yung isang bagay na kinakatakot mo. Siguro maraming tao sa paligid ang takot kang mahusgahan ka or punahin ka or labanan ka or i-dispute ka. Pero kitang-kita ko dito na you need to win. You need to fight. You need to go on sa battle at ipaglaban yung gusto mo. Kasi kung hindi ka lalaban, kailan tayo mag-celebrate? 'Di ba? Kailan natin aanihin yung bunga kung hindi mo kayang ipaglaban yung ugat, 'di ba? So para ma-harvest mo yung bunga, ipaglaban mo. Tumayo ka diyan, lumaban ka, defend your decision and prove to everybody na kaya mo. No? Syempre kapag meron tayong gagawin na goal, normal na meron tayong mga doubters, mga bashers, mga taong walang believe. Pero once na talagang magawa mo, ma-achieve mo, nako, magbabago ang isip na mga yan at talagang papalakpakan ka pa, 'di ba? So, stand tall, defend. Panahon din daw to para maglagay ka ng barikada against other people na you will realize na harang or
balakid sila sa mga gusto mo. Kahit konti lang ang supporters, kahit ikaw lang actually, kayang-kaya mong suportahan ang sarili mo sa desisyon na ito. Kaya mo yan, lumaban ka. Seven of Wands, the Seven of Cups. Meron kang 7-7 here, a very lucky energy para sa'yo. So gamitin mo ng tama ang lucky frequency na ito sa iyong advantage. Seven of Cups, clarifying our Seven of Wands, telling you na sa kabila ng duda, sa kabila ng takot at alinlangan at confusion, kung ano yung mga pangarap mo, gawin mo at saka dalhin mo sa iyong reality. Maraming ko-question, maraming hindi maniniwala, pero kung talagang pangarap mo yan, tuparin mo. Dalhin mo sa iyong realidad. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Chariot card. Yes, talaga namang aabante na po yung gusto mong mangyari, yung pangarap mo, meron ng pinapatunguhan, and the right people will assist you. Ulitin ko, the right people will assist you. May gumugulong na, may nangyayari na, papalapit doon sa pangarap mo. Kaya ngayon, importante, Pisces, surround yourself with the right people. Yung mga taong talagang i-cheer ka, susuportahan ka, ano man ang mangyari, no judgment, they will be there cheering for you para maabot mo ito. Ang importante, Pisces, humahakbang ka. Kaya ang tanong sa'yo, kumikilos ka ba? Paabante sa gusto mo? Or nandyan ka lang nakatayo and waiting for something to happen? The universe is telling you, ready ka na. And the universe is supporting your move this time. So panahon na para iwanan yung lumang buhay at pumasok ka sa bagong adventure na magpapanalo sa'yo. Okay? Clarify natin to. Chariot card, the Four of Swords. Hiniling mo to eh. Pinagdarasal mo to eh. Sabi mo, God, kikilos ako today, gagalaw po ako ngayon, tulungan mo ko. Nahihirapan ako, takot ako, hindi ko alam kung anong dadatnan ko doon, pero pangarap ko to eh. No? So, these people coming to you ay hindi lang sila basta-basta tao. Sila yung taong talagang equipped at naka-destined na tulungan ka na magpapagaan sa sitwasyon mo ngayon. No? Talagang mararamdaman mo to. Sila yung tamang tao na tugma dun sa pangangailangan mo this time. Nakita ko rin dito na surrender. Surrender your control. Surrender your fear. So that makaabante na, umandar na yung mga dapat umandar. Okay? In the area of your near future, meron ka pong the Queen of Wands. Yes. Heto ka, Pisces. Queen of Wands in the near future. Ang tabayanan mo, 13 days, 13 weeks, or 13 months after watching this video, heto ka, nakaupo ka sa position of authority, enjoying yung mga bagay na sinugal mo before, and you are now very, very happy sa estado ng buhay mo. Kung ikaw ay nag-iisip magtayo ng negosyo ngayon, heto ka, sitting in your position, enjoying your negosyo. Kung ito man po ay project or pangarap or career, heto ka, ninanamnam mo yung bunga at yung buhay kasama yung pangarap na ito. Hiniling mo lang, di ba? Pinapangarap mo eh. Talaga namang ready ka na kumawala sa nakasanayan at humakbang. No? You are fighting so that your dreams will come in your reality. Kaya sabi dito, heto ka, ninanamnam mo yung buhay na yon, yung dream life mo, heto yon, and you're living in it. So congrats po. Queen of Wands, the Nine of Swords. Okay. Si Nine of Swords, sabi dito, yung mga dating alalahanin mo, yung mga takot mo, pangamba mo, yung mga overthinking, overanalyzing, kawalan din ng tiwala sa sarili, malulusaw yan dahil dito kay Queen of Wands. Si Queen of Wands ang pinaka-confident sa lahat ng cards. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Wala siyang pakialam sa mga opinion, sa mga bashing. Mahal niya yung mga bagay na meron siya. At pinapangalagaan niya yung mga bagay na alam niyang kaya niyang pangalagaan. Kapag meron siya naisip na gusto niyang gawin, gagawin niya. Kapag naisip niyang pumunta doon, pupunta siya doon. Kapag naisip niyang simulan to, sisimulan niya. At hindi siya papadala
sa mga takot, duda, alinlangan, or overthinking. Yan ang posisyon mo in the near future. Kaya I'm very, very happy for you. Very empowered ka na. At talagang mas minamahal mo na ang sarili mo more than ever. Kitang-kita ko dito na hindi ka na ganun kaapektado kapag may narinig ka. Hindi ka na rin ganun katakot na maka-experience sa mga bagong bagay because you know, okay ka, kaya mo. At kung ano man yung mga dating alalahanin, ngayon lusaw na. No? Kasi na-realize mong kaya kong solusyonan lahat ng yan. Congrats po. In your challenge, meron kang the Knight of Cups. Sabi dito, mag-ingat ka sa mga too good to be true. Tinan mo siya. Para siyang knight in shining armor. Matikas, matibay, malakas, simpatiko, maganda manamit, no? Meron siyang ino-offer sa'yo. Pinapayuhan ka dito, Pisces, na yung spirit guides na kung sino man to nag-o-offer, make sure na kilalanin mo daw muna. Alamin mo muna kung ano yung experiences niya. Legit ba lahat ng sinasabi niya? Meron bang mapanghahawakan dito? Ito ba yung may basihan? O pinapasakay lang niya ako para makuha niya yung gusto niya sa akin? Ngayon, sabi na yung spirit guides, alamin ang totoo. Ipatanggal mo sa kanya lahat ng mga armor na yan para makita mo kung sino talaga siya at ano yung totoo sa sinasabi niya. No? So, hindi porket may magpakita sa'yo ng interes or may lumambing sa'yo, merong humarot sa'yo, or merong mag-offer sa'yo ng gantong trabaho, or mag-offer sa'yo ng gantong serbisyo. Always, always be vigilant. And alamin mo muna yung truth bago tayo kumilos o sumagot o mag-decide. Okay? Knight of Cups, you have the Eight of Pentacles. Yes, naramdaman ko dito work-related ito. Parang tungkol sa tinatrabaho mo, whether negosyo yan, career, or project. No? Sabi dito, busy ka sa mga trabaho mo eh. Busy ka sa mga ginagawa mo. And then biglang darating itong isang magandang tempting na offer na parang ang hirap-hirap i-ignore. Ang hirap-hirap tanggihan. Parang gustong-gusto mo na mag-give in at sumagot ng oo. Pero sabi dito, huwag mong sirain yung mga bagay na gumagana na dahil lang pumasok ito. Ramdam ko dito na kailangan siguraduhin mo muna na truth. Siguraduhin mo muna na legit bago ka gumalaw. Narinig ko dito sabi, huwag mong sirain yung okay naman na. No? So, this person or this offer o kung ano man tong maningning na bagong darating sa'yo sa buhay mo this week, kailangan talaga maingat ka. Huwag kang papalin lang or papauto, parang ganyan. Make sure na matalino ka ngayon at pag-aralan mo muna bago ka gumalaw. Okay? In your fortune, meron kang ito, navigating by the stars, follow your bliss. Sabi dito, sundin mo ang kaligayahan mo. If this week prompts you para pumunta sa mga kaibigan, makipag-inuman muna, bonding time, lumabas-labas, para ma-enjoy ang buhay, go. Kailangan mo ngayon ng mga suporta nila. Narinig ko dito na kapag sumama ka sa mga to, you will feel happy, you will feel energized, and you will feel na everything will be okay. Kayang-kaya ko lagpasan at may lakas na ako ng loob para itulay yung mga bago pagbalik mo after this gathering. Okay? In your fortune, meron kang the Ace of Wands. Talaga namang may darating na bago. Maaring bagong pagkakataon sa isang trabaho, pagkakataon para makalipat ka ng ibang bahay, or makalipat ng ibang career path, no? But most definitely, kung ano man tong bagong ito, isa-celebrate talaga to ng pamilya, ng mga kaibigan mo, ng loved ones mo. I don't know why, nakarinig po ako ng promotion, pagtaas ng sweldo, nakarinig din ako na parang ito na yung pintuan na kailangan mo maging confident para pasukin siya. This will change the trajectory of your life. Kaya kailangan talaga, ikaw yung uri ng taong open. Open to try, open to study, open to really take a chance or make a move. Okay? Ace of Wands.
The Devil card. Okay, nakita ko talaga dito, ito yung mga ultimate desire mo. Pangarap na pangarap na pangarap mo ito. I don't know why, parang tinatago mo to eh. Hindi mo siya pinamamalita, hindi mo siya sinishare sa ibang tao. Pero talagang gustong-gusto mo. Hindi naman sa lahat ng oras itong devil card ay masama, Pisces ha. Minsan ito yung mga hidden desires. Ito yung mga talagang gustong-gusto mong makuha, and this time around, meron kang pagkakataon para magawa yan. Halimbawa, this week, gusto mong bilhin yung sapatos na yun, pero wow, magagawa mo. O kaya pangarap mo talagang gustong-gusto mo na mapa-blonde ang buhok mo. Why not, 'di ba? So, may pagkakataon ka this week para gawin 'yan. So, kung ano man tong ultimate desire ni Pisces this week, naku, you will be gonna be very, very happy at may enjoy mo ang kanyang pagdating. Okay? In your divine messages, meron kang a time to give rather than take. Panahon talaga to para magbigay, kumilos, to fight and defend kung ano man tong bagay na gusto mong i-create sa yung reality. Okay? You have 8 of Cups, walking away from something na alam mong painful, na alam mong hindi na worthy ng time mo. It's all about you walking away sa mga rason ng pain. At panahon to para maging practical, traditional, at maging um, matino sa mga bagay na gusto mong tumagal sa buhay mo. Ramdam ko dito na kung alam mong hindi na para sa'yo, bitaw na, larga na, hahakbang na tayo patungo sa katuparan ng dreams natin. At mag-uugat yan sa tapang mo na kumilos. Kung wala kang lakas ng loob na iwanan yung lumang buhay mo para abutin yung pangarap, walang mangyayari. Your spirit guides and angel guides are talking about your move. Kilos, kilos, kilos kung gusto mo talagang maabot yung pangarap mo. The 8 of Cups, the Page of Cups. It's all about intention, Pisces. Your intention to move. Kung talaga nakikita mo na, ay, ito na yung pangarap ko, kitang-kita ko na, na-envision ko na, ito yung pangarap kong maganap, ito yung pangarap ko para sa sarili ko. Kapag nakita mo na yun at talaga namang ramdam mo you will feel it, Pisces. You will feel it na this is what I want. I will try this. I will begin this. Doon ka talagang magkakaroon ng lakas ng loob na iwanan yung mga kaiwan-iwan at puntahan yung path para matupad itong gusto mo. Good luck po. Kayang-kaya mo yan. And hindi naman daw darating sa isip mo yan kung walang dahilan. Ibig sabihin, parte yan ng tadhana mo. Kaya pumasok sa isip mo at gusto mo siyang puntahan. Okay? Outcome mo to. Bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Forest, Muddled, and Clear Thinking. Sabi dito, medyo magulo pa ang isip mo, may mga confusion ka pa, kaya kailangan talaga make up your mind. You have Claw, be careful, do not take a risk. Sabi dito, kapag meron kang susugalan, meron kang pupuntahan, meron kang gagawin, kailangan kalkulado yung bawat hakbang, pinag-isipan, pinagmuni-munihan, at hindi pa bara-bara ang aksyon. You also have Bow, you're highly thought of. Wow, maraming mga tao sa paligid mo talaga ang mataas ang tingin sa'yo. They cheer on you, they want you to win, they want you to enjoy the life that you want at maabot ang pangarap mo. So, lagi mong isipin na maraming tao sa buhay mo ang talagang nagtitiwala sa'yo at maganda yung pananaw tungkol sa'yo. You also have a wreath, sorrow over a loss. Meron ka talaga mga bibitawan at iiwanan. At medyo mahirap yan dahil nga nakasanayan mo, no? Pero lagi mong isipin, if you want to grow, you need to leave something behind para maabot yung potential mo. Okay? Ang outcome ni Pisces for April 27 to May 3, the Knight of Swords. Meron pang mabilis na balitang darating this week. And you need to be ready, no? Napakabilis nito. Kaya kailangan talaga nating kumilos agad. Meron kang ipagbubuni na good news. Meron kang magandang balita na aasahan po na darating sa'yo at hindi ka makapaniwala na dumating na. So, after dumating yung good news, ito na yung start ng totoong trabaho. No? Kapag dumating yung magandang balita, kailangan talaga aksyonan mo to, be active, commit,
and be responsible. Kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng gantong chance, kaya sulitin mo, no? Panghawakan mo. Nang sa ganun, humaba siya, tumagal, at saka masundan pa, maduktungan pa. Okay? Knight of Swords, the World card. Yes, wow. Talaga namang you're on the swift path to your success. Meron ka nang mabubuo. Ramdam ko dito na this week marks the completion. Completion of something na talaga namang sabi mo, okay na. Ready na ako. Makakalarga na ako. Ilalaban ko na to kasi tapos na yung past. Gogora na ako sa next level. Some of you are traveling. Some of you are going to a new stage of your life. Maaring lilipat ka sa ibang bansa, meron ka ng bagong trabaho, o meron kang bagong grasya na talaga magpapasara ng past at ilalaban mo na yung bagong time na to. Sabi mo, dumating na so hindi ko to sasayangin. Parang ganyan. So congrats po sa yung success and completion. Ang inyong isang tanong, isang sagot, Pisces. Close your eyes. Concentrate on your question. May tanong ka ba? Pumikit ka na. Isipin mo yung question mo. Sasagutin natin yan. Inhale and exhale. The answer to your question, you have 5 of Cups, the 6 of Swords, and the King of Wands. At the bottom of your deck, meron po kayong the Queen of Cups. Sabi dito, Pisces, napakasimple. Pakinggan mo ang tawag ng iyong puso. Alam mo by heart, by intuition, kung ano yung dapat piliin. Okay? Yung pipiliin mo, yung totoong magpapanatag sa'yo. Minsan masyado ka lang nako-caught up ng mga past happenings, yung mga alaala mo in the past. Masarap silang alalahanin, masarap silang isipin, pero in reality, yung mga past na yon ang pumipigil sa'yo para makasulong ka. Okay? Ngayon, you need to be brave enough to cut your connections from your past para totoong makapasok ka na sa mga bagong bagay at makapag-move on na sa mga bagong bagay. Alam naman ng puso mo nag-suffer ka dahil pilit mong kinakasya ang sarili mo sa nakaraan kahit kabitaw-bitaw na. No? Sabi dito, give this new thing a chance. May bagong darating sa buhay mo na magpapasabi sa'yo na, ay, oo nga, sige, bitawan ko na yung past, yakapin ko na yung bago kasi dito talaga ako tunay na makakasulong. At itong bagong pagkakataon na to, ang sasagot dun sa plano mo. May plano ka Meron kang gustong gawin, meron kang gustong mabuo, meron kang gustong mag-create. Pero mangyayari lang daw to kung matapang ka ngayon na bitawan yung nakaraan at suungin na itong bagong landas na you will realize soon na mas payapa, mas okay, relax, maluwag sa damdamin, mas magaan. No? So pakiramdaman mo ang sarili mo today. You need to be able to let go so that makaalpas ka na, umandar ka na, at matupad mo na yung gusto mo. Kaya importante maging matapang, maging go-getter, maging adventurous, at talagang tuparin mo yung pangarap mo. Do not let your past hold you back because your heart wants you to achieve more and get to the new phase of your life. Okay? Kung ang question mo ay answerable by yes or no, the answer is yes. So sulong na aabante na, kaya wag nang papatali sa past. Your new life is waiting for you. Okay? So Pisces, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 27 to May 3. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.